Okay, magandang umaga pong muli sa ating lahat mga kabiyahero. Alas 4 po ng madaling araw ay nandito na po tayo sa Zaragoza, sa Tondo, Maynila mga kabiyahero. Isa po tayo sa 7 bus po na narintahan po ng isang eskwelahan po dito. At atin pong dadalhin ang kanila pong mga mag-aaral sa lalawigan po ng Batangas hanggang doon po sa Skyran sa Tagaytay City. So ito po yung eskwelahan ng Gimnasio Christian Academy para po sa kanilang off-campus activity mga kabihero. So unti-unti na pong dumarating yung ating pong mga isasakay. Patok na yung araw, malapit na pong mag alas 6 ng umaga. Okay, check na po natin. So hindi naman po pala tayo ganong mapupuno. 49 seater po tayo at mukhang marami pa pong bakante doon po sa gawing likuran. Medyo familiar po sa atin itong isang tao kita. Ayan, si Coach Alan Diaz. So kilala niyo po ba siya? Isa po siya sa mga na-feature po sa mga programa sa ating telebisyon, katulad po sa Rated K. Siya po yung tinaguriang Best Dad. So bakit po kaya nagkaroon ng intention sa kanya yung mga TV host na i-feature po yung kanyang buhay? So aminado po siya, isa po siyang LGBT, pero nagampanan po niya ang pagiging mahusay na tatay sa kanya pong mga anak. At siya po yung nagtatanghal sa mga comedy bar. At sana nag-i-invite po siya na i-search po yung Mr. Alan Diaz. At nang mapanood naman po natin yung dahilan kung bakit po siya nabigyan po ng taguring Best Dad dito po sa Pilipinas. So Alan Diaz po, i-type nyo lang po sa YT. Alas 6 po ng umaga, tutulak na po tayo dahil kailangan po nandun po tayo sa Mabini Shrine bago po mag alas 8:30 mga kabihero. So bali dalawa po yung ating pupuntahan sa Batangas, yung pong Mabini Shrine at yung pong bagong pasyalan ngayon, yung J Castles. So hindi pa rin po natin narating yun, kaya interesado po tayong makita at nang maihatid ko po sa inyo kung ano po ba yung J Castle doon po sa lungsod po ng Tanawan sa Batangas province mga kabiyahero. Yung pong ating natatanaw na traffic light, yan po yung diretso po doon sa Zaragoza Gate, sa isa po sa mga seaport nitong Manila. So kakaliwa po tayo dito patungo po ng Batangas. Okay, tapos na po tayo sa South Luzon Expressway. Lumabas na rin po tayo ng Star Tollway. At tayo po ay naririto na ngayon sa National Road po ng Tanawan to Talisay, Batangas. So bago po dumating ng Talisay ay madadaanan na po natin sa gilid ng highway ang Mabini Shrine mga kabiyahero. Dito po kasi siya ipinanganak, kung kaya't yung kanya pong mga labi ay dito po nakahimlay sa kanyang lugar ng kapanganakan mga kabiyahero. At ito pong Apolinario Mabini Shrine ay isa po sa paboritong pasyalan para po sa mga off-campus activities ng iba't ibang eskwelahan. So naririto na po tayo. Hindi na po tayo makakapasok at napakarami na pong mga bus na nakaparada doon po sa loob ng kanyang bakuran mga kabiyahero.
Okay, basahin po natin ang historical marker. Dito yung pinanganak noong Hulyo 23, 1864, Apolinario Mabini, makabayan, estadista, manananggol, manunulat, hinggil sa politika, guro, anak ni Inocencio Mabini at Dionisio Maranan, nagmula sa isang dukhang angkan, lumahok sa himagsikan at naging punong tagapayo ni General Emilio Aguinaldo. Dinapuan ng paralisis. Enero 1896, ibinilanggo ng mga Kastila ng sumunod na Oktubre at ng mga Amerikano noong 1899. Ipinatapon sa Guam. Enero 15, 1901. Nagbalik Pebrero 26, 1903. Namatay sa Maynila noong Mayo 13, 1903. So yan po yung maikling impormasyon hinggil sa buhay ni Apolinario Mabini na mababasa po natin pagpasok po ng gate dito po sa Mabini Shrine, mga kabiyahero. Yan pong building na atin pong natatanaw, yan po yung pinakang admin na building at kinalalagakan po ng mga memorabilia at ilan pong mahahalagang kwento na may kaugnayan po sa buhay ni Apolinario Mabini, mga kabiyero. So hindi na po tayo pumasok, napakahaba po ng pila at hindi po tayo sigurado kung papayagan po ba tayo na kumuha po ng video sa loob, mga kabiyero, dahil kadalasan naman po ang mga museum ay hindi po nagpapahintulot na kumuha po ng larawan at ng mga video para mapangalagaan po yung kaniyang mga memorabilia. So ayan, napakarami pa rin pong naghihintay sa labas na makapasok. By schedule po kasi, by bus po yung pagpasok doon sa loob po ng museo. Kaya siguro babalik na po tayo muna sa bus. Magpapahinga na po tayo habang may oras pa at hindi pa po nakakapasok yung ating mga pasahero. So pansamantala muli, maraming salamat at pansamantala po ako'y magpapaalam muli sa inyo. Salamat po sa inyong suporta.